Rápido, perseguidos. Rápido, perseguidos. ¡Fuego! Kailangan natin matakasan ng mga Guardia Civil. Senyor Ibarra, magtiwala ka sa akin. Magpalit tayo ng kamiseta at sa gabi ako ang kanilang habulin. Pero Elias, malalagay ka sa kapangamakan. Wala na tayong magagawa pa. Bilisan natin at maubusan na tayo ng oras. ¡Rápido! ¡Perseguidos! ¡Rápido! ¡Perseguidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! Buenas tardes, Doña Victorina. Tila pagong ang usad ng ating bapor. Bakit hindi natin ito bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyari may, walang maayos na lawas sa lupain ito. Yan ay hindi na problema. Maaari tayong magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at isara ang dating ilog Pasig. Magandang ideya, Ginoong Simon. Ngunit saan ka naman kukuha ng sapat na pondo para sa mga manggagawa? Maliit na problema, Don Custodio. Maaari nating iwanan ng pisikal na trabaho para sa mga bilanggo. Ngayon, Senyor, hindi sapat ang bilang ng mga bilanggo. Kung gayon, maaari nating hikayatin ng mga mamamayan para magboluntaryo sa proyektong ito. Ngayon, Senyor, hindi ba't problema at kapamakan lamang ang kahantungan nito? Problema at kapahamakan? Oo nga, dito ako siya kanina. Basilio, kumusta ang iyong akademya sa wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po lahat ng gagamitin mula guro hanggang isang libro gagamitin. Kailan hindi matutuloy ang plano ng akademya mo? Dahil sa pagkakaroon nitong hindi sumang-ayon sa Pasig Civila. Ngunit naregaluhan na namin ang general ng 2 kastanyong kamay. At kami kanya pinangakuha ng kanyang tulong. Mabuti naman at maginang na ang lahat. Pagpatuloy nyo lang ang ginagawa niya at ako sa itaas. Buenas tardes, Kapitan. Meron ba kayong impormasyon patungkol saan namatay ang isang taong nagngangalang Ibarra? Ibarra? Ibarra nga ba yun? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Nasaan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga Guardia Civil, ¡Rápido! ¡Perseguidos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! at paglipas ng 13 taon mula noon, Kung gayon, Kapitan, ang bangkay niya ay kasama sa bangkay ng kanyang ama. Dapat lang yan sa katulad nila ang pilibustero. Purang paglilibing. Bagay lang yun sa mga katulad nila. Alam mo ba, sa susunod na kaarawan may maaari ka na magsuot ng saya. Talaga po ba? Mabutit nandito ka, Kabesan Tayos. Buenos dias, Padre. Ano ang iyo sadya? Kailangan mo magbayad ng buwis na nagkakahalagang 200,000 piso sapagkat mali ang inyong pagbabayad ng buwis sa loob ng 13 taon. Sinasabi mo bang kailangan ko magbayad ng buwis para sa aking sariling kalupaan? Ngunit nililimusan ko nga ang mga palubi upang sila hindi mamerwisyo. Kinahinat na nito ng inyong kapabayaan. Ang ibig sabihin lang nito ay wala kayong karapatan sa sarili ninyong lupa. Nasaan ang hustisya? Dati napakaliit na halaga lamang, ngayon 2,000 piso na. Akin ang lupang ito! Lalaban ako! Ah! Ay! Huliin niyo at gawin yung kawal!
500 piso ang nilalaki sa aming korporasyon! Labing 3 taon na rin ang nakakalipas, ngunit ang aking alaalay sariwa pa rin ang aking isip. Hindi pa rin lumilisan at damdaming iniwan ang lugar na ito. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Ano ang ginagawa mo sa masukal na parte ng gubat na ito? Kung iyo pong agugunita, ito po ang lugar na una tayo nagtagpo. 11 taon na nakakalipas. Ngunit po, ang nag-iisang tao na nagbigay sa akin ng pakikiraman. Alam mo ba ang aking pagkakakilanlan? Isang taong aking tinitingala. Isang taong patay na sa nakararami. Subalit sa akin ay hindi pa. Na ang kamamatay sa aking lubos na pangungulila. Wala ka ba bang pinagsasabihan? Sino-sino pa ang nakakaalam? Hindi mo ba alam na ang liim na ito ay magdadala sa inyo ng kapahamakan? At bakit ang impormasyong ito ay sa harap ko pa sinisiwalat? Pwede kang masawi sa aking sariling mga kamay. Nagkakamali ka, Ginoong Ibarra. Kung hindi nga aaralin ng mga kabataan ang wikang Kastilay, talagang magbibingi-bingihan ang pamahalaan. Ang wikang ito ay nagsisilbing tulay para marinig ang ating hinaing. Isa din itong instrumento para tuluyang magbuklod ang mga Pilipino. Ito ay isang kamalian. Hindi ko lubos maisip na ito ay gawing wikang pambansa. Tatabunan lang ng wikang ito ang karapatan ng totoong nakahulugan ng wikang Pilipino. Ngunit Ginoo, hindi iyon. At ano? Ano ang iyong mapapala kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hintay mo pa na lang mabulok ang bangkay na ito ng iyong ina at kapatid. Sulupang sinilangan na kasulukuyang pagmamayari ng mga Kastila. Ngunit ano nga ba ang nararapat kong gawin? Isa lamang akong hamak na estudyante. Hindi naman maaring hukayin ko na lamang ang aking ina at ihirap ito sa hukuman. Para saan? Magbintang na kung sino-sino na lang sa mga Kastila? Pagpasensyahan mo na at ako'y nadala lamang. Ang kapalaran ko ay nasa iyong mga kamay. Ang mga sikretong ito ay ikakasasubi ko. Tayo ay nabibilang na lamang sa kasalukuyang uhaw pa rin sa hostisya. Sino-sino pa nga ba ang magtutulungan? Pabagsakin natin ang mga Kastila. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay ang mga kabataang radikal ang pananalig. Isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Cesar Hernandez. Ano ang iyong pinapalabas? Mabuting estudyante si Isagani. Ngunit, batid ko kung kailangan natin pakinggan ang mga estudyante. Ngunit General, kung inyo nga akong magugunita, ang wika ay isang napakamakapangyarihan na sandata. Quiroga, ¿cómo estás? Senyor, hirap-hirap ang negosyo. At bakit ka naman nahihirapan? Iniligtas na nga kita sa mga paniningil ng pera ng mga opisyal. Pinahiram ko na sila ng pera upang hindi ka na nila abalahin. Ngunit senyor, marami pa rin sa akin din nagbabayad sa utang at resibo patunay na sila ay masingil. Kung gayon sila ay iharap mo sa akin. Nga pala, may ilan ako sa inyo ipapasok ng mga kahon ng mga baril. Ngunit senyor, yan ang mahirap at mapanganib. At alam ko marami ka na itulong sa akin. Ngunit, Huwag ka nang matakot, Quiroga, sapagkat ako na ang bahala. Sa akin, lamang ang lupain ito! Buenas tardes, senyor. Sadyang walang galang na ang mga kabataan ngayon. Pamanin, senyor. Ngunit hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit hindi na-aprobahan ang pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, at dapat ninyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak nyo pa bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalo na tayong hindi magkakaintindihan ito. Subalit, senyor, ang Wikang Kastila ang magiging tulay sa paglapit natin sa pamahalaan. Nang dahil sa ginawa mong ito, maudot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Yan ay isang maling akala. Ang tanging nais ko lamang ay kabutihan. Ano ba ang balak ninyong gawin? Patayin ang sarili ninyong katauhan? Maging pilay at pipe? O maging alipin ng pamahalaan na iba ang pag-iisip? Senyor, ano ba ang nais niyong bigkasin? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis ninyo yan, ay mawawalan na kayo ng katarungan at ang bansa ay pwede nang mamatay. Kung ganyan ang inyong mga pag-iisip, ay habang buhay na kayo nakagapos sa palad ng mga Kastila
na walang kalayaan. Sa inyo, yan ay sarili nyo lamang paniniwala. Subalit, sa pamamagitan naman ng pagsasawalang buhay ay hindi nyo kami mapipigilan. Kami ang nasa panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Gandang araw. Kumusta na si Kapitan Chad? Mapo ka muna, Don Simon. Malapit na siyang sumapit sa kanyang dapit hapon. Ang pulso niya ay unti-unti na humihina. Wala na siyang ganang kumain. Ang lason ay patuloy na kumakapit sa kanyang katawan. At ito ay patuloy na kumakalat. At malapit na siyang malagutan ng kanyang hininga. Ano ho ang inyong pake, Ginoo? Ako ay naparito para sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ngunit kung inyong mamarapatin, Ginoo, ako ay lubhang nag-aala kung itutuloy ko pa ba ang ibagsikan o hindi. Kailangan mo na magpasyakan. Darating ang araw na wala na ang mga universidad. Isang oras na lamang ay magsisimula ng himagsikan. Darating din ang araw na wala na ang mga nag-aaral at ang mga nagpapahirap. Ngunit, kailangan pa ba natin lahat gamitan ng dahas? Hindi ba natin ito gamitan na naman ng malayong kalakalan at pakikipag-usap? Kailangan pa ba talagang may mamatay para lang makamtam natin ang kalayaan? Ang sarili mong prinsipyo ay nakikita. Hindi ka isang tunay na Pilipino. Isa kang alipin ng mga Espanyol. Hindi yan totoo! Sa ngalan ni Elias, pangunahan mo ang mga hukbo, ang himagsikan. Lusubin niyo ang Santa Clara. Kunin niyo si Maria Clara. Huli ka na, Ginoo, sapagkat si Maria Clara ay nilagutan na ng hininga. Paano ito nangyari? Hindi ito totoo. Kung inyong mamarapatin, Ginoo, si Maria Clara ay nilagutan ng hininga ng ika-6 ng hapon. Nabalitaan ko to nung ako'y makibali-balita sa mga taga-kumbento. Nalaman ko ang ulat na ito mula kay Padre Salvi. Si Padre Salvi ay nag-ulat sa lahat na si Maria Clara ay nilagutan na ng hininga at wala na. Hindi ito totoo. Ililigtas ko si Maria Clara. Ililigtas ko siya kung kinakailangan. Masakit man malaman ang katotohanan, Ginoo. Ngunit ito ang magpapalaya sa atin lahat. Nawala na si Maria Clara. Nawala na ang iyong minamahal, Ginoo. Tanggapin mo na iyon, Ginoo. Mamatay na lamang siya na hindi alam na ako'y humihinga. Ikaw si Crisostomo Ibarra. Ako nga mismo, Kapitan. Nilipasan na tayo ng maraming tao. Patay na si Maria Clara. Hindi mo anak si Maria Clara! Ano ang ibig mong sabihin? Ang tatay niya ay si Padre Damaso!
Ginong Simon, Basilio, bakit ka na pa rito? ako'y naging labis sa masamang kapatid at anak. Labis ko nakalimutan na pinatas lang ang aking kapatid. Ang aking ina ay labis na pinahirapan. Ako'y pinaparusahan ng Diyos dahil sa aking mga kasalanang ginawa. Puro paghihiganti at galit lamang ang laman ng aking puso't isip. Oras na para ako'y kumilos. Oras na para ako'y maghiganti. Ako'y sasama na sa iyo. Ginoo, ano yan? Ito ay isang pulbura. Pero hindi ito pangkaraniwang pulbura. Ang pulburang ito ay isang dinamita. Pero hindi ito pangkaraniwang dinamita. Ang dinamitang ito ay ang maghahatol sa mga makasalanan. Ang dinamitang ito ay ginawa mula sa puot at mga kasalanan o mga pagkakamali ng mga kahapon. Ano dapat kong gawin, Ginoo? Sa ikadalawa ng hapon ay ikakasal ang anak ni Don Pelaez. Sa kinagabihan ay magkakaroon ng pista. Ang dinamitang ito ang magsisilbing tanglaw. Tanglaw ng kanilang katapusan. Ano dapat kong gawin, Ginoo? Pangunahan mo ang ibang mga mag-aalsa. Pumunta ka sa bahay ni Quiroga. Sa bahay na imbakan ng mga baril at mga pulbura. Sa oras na sumabog ang dinamitang ito, yun ang hudyat nyo para sumugod. Dadanak ang dugo at marami ang masasawi. Mag-iingat ka, Basilio. Mag-ingatin ho kayo, Don Simon. Aulita, paano tayo humantong dito? Paano mo nagawa sa akin to? Mahal na mahal kita. Magandang hapon. Mabuti at nakarating ka, Ginong Simon. Halika at ikay sumabay na sa pagkain. Maraming salamat sa pag-alok, Doña Victorina. Ngunit hindi na ako makakatagal pa. Dala-dala niyo na ba ang regalo? Opo, dala-dala na. Kung ganon, maganda na kayo. Maraming sasawi sa magaganap na pagsabog na iyon, ngunit ano naman sa akin kung masawi sila? Basilio, anong ginagawa mo rito? Sa gani? Saan ka paroroon? Kailangan kong makausap si Paulita. Puntahan natin siya. Kailangan ko siyang makausap dahil maaaring ito na ang huli. Hindi maaari. Makinig ka sa akin. May magaganap na pagsabog sa piging na iyon. Huwag na ituloy yung binabalak dahil may nakatanim na dinamita at maraming masasawi sa piging na iyon. Kaya utang na loob. Halika na at sumama ka na sa akin. Sagani! Ayoko, dahil maaaring ito na ang huli. At maaaring iba na siya bukas. Sagani! Tanggapin niyo ang aking munting regalo para sa bagong kasal. Napakagandang lampara naman ito. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maraming salamat, nagabala pa kayo. Tunay yung napakaganda nito. Maraming salamat, Ginong Simon. Talaga bang hindi ko na mababago ang iyong pasya at kami samahan mo sa piging? Pasensya na at ako'y may mahalaga pang gagawin. Kailangan ko ng mauna. Maraming salamat sa pagdalo, Ginong Simon. Senyor, ba't ka nagmamadali? Huwag niyo yung Quiroga, magmamadali ako. Itong handog ni Senior Simon na lampara ay napakaganda. Ay, namatay ang Cindy. Madali lamang yan. Bakit na sindihan muli natin? Juan Etisel Juarez. Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Huwag kayong mangamba. Marahil ay isa lamang yung biro. Galing ito sa taong matagal ng patay. Masamang biro nga ito. Ang sulat na to ay sulat kami ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya nais na tayo paslangin? Tumigil. Yan ay isa lamang yung biro. Padre Irene, pakitaas na muli ang mitya ng lapara. Isagani? Magnanakaw! Habulin niyo ang magnanakaw na yan! Ako dyan! Sugat! Isa pa lang dinamita ang lamparang yon? Si Crisostomo Ibarra ay tunay nga ang buhay pa. Marahil ay matagal niya na tayong pinagmamasdan. Marahil ay ganun na nga. Paano siya nabuhay? At anong kaugnayan niya kay Simon? Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Hanapin niyo ang taksi na Simon na yan.
Senyor Simon! Wala nangyari pagsabog sa piging. Bakit? Anong nangyari? Si Sagani, kinuha niyo yung lampara at itinapon ito sa ilog. Iligtas mo yung sarili. Tumakbo ka na! Para sa bayan! Sa pagkakabilanggo ni Basilio, yumao na si Kapitan Tiago. Kaya si Huli na ang kumilos para matubos si Basilio. Sila ay nagdesisyong humingi ng tulong kay Padre Camorra, ngunit siya ay pinagdadasahan ni Padre Camorra. Upang makaligtas ay tumalon siya sa mataas na lugar para makatakas mula kay Padre Camorra. Ako, si Huli, anak ni Cabeson Tales, na apo ni Tandang Selo, at kasintahan ni Basilio. Isa ako sa mga babaeng tinanggalan ng karapatan at kalayaan na maging ligtas sa kapahamakan. Paano ako nabigo? Sa tagal kong hinintay, bakit ako pinaparusahan ng ganito? Senyor Simon! Diyos ko! Huwag na kayong mag-alala, Padre Florentino. Sandali na lang ay kakalat na ang lason sa buong katawan ko. Padre Florentino, nais ko sanang malaman niyo ang aking lihim. Sabihin mo lamang at ako'y makikinig, Senyor. Totoo po bang may Diyos na tumutulong sa atin? Oo, Senyor Simon. At siya rin ang tumutulong sa atin kapag tayo naliligaw ng landas o walang mapuntahan. Padre, ako po ay tulungan niyo. Ayoko pong mamatay na may kasalanan sa mundo ito. Nais ko po sana magkumpisa sa inyo. Ako'y makikinig, Senyor. Lahat ng ito ay aking plano. Nais ko magiganti sa mga pang-aapi ng gobyerno. Kaya ako bumalik at ginawa ang mga bagay na ito. Mapatawad ka sana ng Panginoon. Anak, sa buhay hindi laging masaya. Ang mga masasakit na karanasan natin ay kung saan tayo natututo. Ang kalayaan ay hindi natin makakamit sa pagiging karahasan at pagdanak ng mga dugo. Makakamit natin ang kalayaang nais gamit ang tamang edukasyon, pagsusumikap at pagtitiis. Walang magandang maidudulot ang paghihiganti. Hindi ito isang parusa, kundi isang pagsubok na kailangan mo lagpasan. Ang mga pagsubok na ito ay alam niyang kaya mong lagpasan. Naiintindihan ng Diyos ang mga dahilan mo kung bakit nagawa ang mga bagay na ito. Tatandaan mo lamang na lahat ng ito ay may dahilan. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapapulak at nag-uudyok na gumamasal ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng mas malinis na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi makakapalugid ang kasamaan.
at isara ang dating Ilog Pasig. Maganda idea. Ikaw na trabaho para sa mga bilang ko. Well, senyor, hindi sapat ang mga bilang ng bira. Ganto, teka. One action. Buenas tardes. Para sa mga manggagawa. Isa ba? 1, 2, 3, go. Oto. Masaya, walang lakas. Chris Brown. Ay! Ang ino mo. Jake, so, ngiti ka nga, Jake. Buenas tardes, kapitan. Hindi na mapagsalita si Kai! Action. Kasama sa bangkay na ako muna, pre. Saan? Nautog ako. Magtiwala ka sa akin. Magbalik tayo ng pagkakas. Lalagay ka sa kapangamakan. Wala na tayong oras. Kailangan natin gawin ito. Magtiwala ka sa akin. Magpalit tayo ng kami niya dati. Magtiwala ka sa akin. Action. Titingin sa taas, tingin sa taas. In 3, 0 point. Nakita ko rin siya kanina. Kamusta ang iyong plano? Wala. Huling-huli mga kaibigan. Huling-huli. Huling-huli. Rolling, 3, 2, 1, action. Pero ano lang, natingin ka lang. Wala. Ano pero Justin kaya Si ano na? Ito! Dala-dala na ba niya ang regalo? Opo, dala-dala na. Ulit-ulit. Dala-dala niyo na ba ang regalo? Opo, dala-dala niya. Tangin ka! Pikit, oy. Wag. Okay, 3, 2, 1, action. Sa akin lamang ang lupain ito! Kala ko ba hindi ka na magsasalita? And cut. Ulit-ulit mga... Dani, hindi ka pa naroon. Pupunta sa tao dito. Puntahan natin siya. Kailangan sa tao siya. Kahit tao siya. Yung pagbabayad ng buwis sa loob ng 13 taon. Sinasabi mo buwang kailangan ko magbayad ng buwis ulit? Sinasabi mo buwang kailangan ko magbayad ng... Nasaan ang hustisya? Akin ang lupang ito. Lalaban ako. Iyak. Senyor, ba't ka nang mamadali? Gago. Senyor, ba't ka nang mamadali? Huwag ngayong Jumora. Ako ay nagsisimula. Ay! Grabe. Ba't ka tumawa? Kumusta lang? Malapit siya sumapit sa akin. Dapat hapon. Ang bilis ah! Huwag yung pahintulutan yan. Bugas na sa pinyahan. Ang mga namumuna. Ay, namumuna. Dahil gumalon. Inayos ko lamang ito. Sige, tuloy kayo. Ano? Ko lamang ay kabutihan. Gusto niyo bang maging pilay at pipe? May isang maling akala. Ang tanging nais ko lamang ay kapahamakan. Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis niya na... Kapag iniganti sa mga Espanyol. Sa Espanyol?